Araw-araw, lahat tayo ay biniyaan ng isang invisible na bank account na may laman na eksaktong 86,400 segundo. Walang labis, walang kulang, hindi mo pwedeng i-overdraft at lalong hindi pwedeng i-loan sa kapitbahay. Pero ang nakakatawa, kung paano mo nilulustay ang balanse mong ito ang nagdidikta kung bakit ang iba ay feeling CEO na sa laya ng bulsa, habang ikaw naman ay bida pa rin sa teleserye ng mga naghihikahos. Isipin mo na lang ang ginawa mo kagabi. Pagkatapos ng nakaka-drain na shift sa trabaho at pag-uwi sa bahay na parang lantang gulay, ano ang inuna mo? Malamang ibinagsak mo ang pagod mong katawan sa sofa, kinuha ang smartphone at nagsimulang mag-scroll sa walang katapusang reels at TikTok videos na wala namang ambag sa pagkatao mo. 1 oras, 2 hanggang sa naging 3 na pala, hindi mo man lang namalayan. Pakiramdam mo kasi deserve mo ang me time pagkatapos mo magpaalipin sa kumpanya buong araw. Normal lang naman yan, tao ka lang. At nakaka-relate kaming lahat sa katamaran mo. Pero aminin natin, ang ganitong klaseng pahinga ay isang napakalaking bitag, isang black hole na dahan-dahang lumalamon sa potensyal mong yumaman. Tinatawag natin tong free time o bakanting oras na parang wala lang, parang hangin. Pero sa mundo ng pera at pag-asenso, walang ganun. Bawat minutong lumilipas na wala kang ginagawang matino ay isang malupit na pagsasayang ng resources na hinding-hindi mo na mababawi kahit mag-iiyak ka pa sa Twitter. Pinapalit mo ang pinakamahalagang asset mo, ang tanging bagay sa mundo na hindi nare-recycle para lang sa panandaliang saya at murang dopamine na galing sa nagniningning mong screen. Magmat tayo ng konti, kahit masakit sa ulo. Kung araw-araw ay nagtatapon ka ng 3 oras sa social media o kung ano-anong walang kwentang katuwaan, sa loob ng 1 taon, mahigit 1,000 oras na ang tinapon mo sa basurahan. Ang 1,000 oras na yan ay katumbas ng 41 araw na walang tulugan o halos 6 na buwang full-time na trabaho. Isipin mo na lang, kung ginamit mo ang 6 na buwang yan para mag-aral ng bagong lengguwahe, mag-master ng isang high-paying skill o magtayo ng sarili mong side hustle, nasaan ka na kaya ngayon? Kung itutuloy mo lang ang pagiging consumer ng basura sa internet sa susunod na 5 o 10 taon, nandoon ka pa rin sa kinalalagyan mo ngayon, nakikipagpatintero sa mga bayarin, namomroblema sa petsa de peligro at laging balisa sa kinabukasan. Panahon na para magising ka sa katotohanan at tingnan ng seryoso ang konsepto ng bakanting oras. Hindi ito oras para patulugin ang utak mo sa katamaran. Ito ang iyong golden opportunity, ang sandali kung saan ikaw mismo ang magtatayo ng sarili mong financial independence. Ang komportableng buhay mo ngayon ang pinakamalaking kaaway ng kasaganaan mo sa hinaharap. Kapag pinili mong humilata lang at manood ng kung ano-anong series hanggang madaling araw, hindi lang oras ang sinusunog mo, kundi nagbabayad ka ng napakamahal na opportunity cost. Bawat oras na wala kang ginagawa ay oras na sana ay ginamit mo para bumuo ng sistemang magpapasok ng pera sa iyo kahit natutulog ka pa. Ang agwat ng mayaman at mahirap sa modernong lipunan ay hindi lang dahil sa swerte o pinagmulan, kundi dahil sa kung paano ginagamit ng bawat isang oras mula 6:00 ng gabi hanggang hating gabi. Ang mga taong nagtagumpay ay walang magic wand, sadyang disiplinado lang sila. Alam nila na ang bakanting oras pagkatapos ng trabaho ay hindi premyo para magwaldas, kundi puhunan para mag-invest. Ang pag-amin mo sa sarili mo na nagsasayang ka ng oras ng unang hakbang ang kailangang character development para simulan ng pagbabago. Huwag mo nang sisisihin ang mga nakaraang taon na sinayang mo dahil ang pinakamagandang panahon para magtanim ng puno ay 20 anyos na ang nakalipas, pero ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon na mismo. Huminga ka ng malalim at ihanda ang sarili sa isang matinding mind shift. Gasgas na ang linyang time is money, pero parang hindi mo pa rin ito ramdam sa buto. Sa panahon ng knowledge economy ngayon, ang oras ay hindi lang basta pera. Ito ang binhi ng kayamanan. Ang pinaka-basic na capital na meron ang kahit na sino. Kapag balak mong mag-start ng negosyo o gumawa ng extra income, ang laging dahilan ay wala akong puhunan. Pero ang totoo, ang perang puhunan ay pwedeng utangin o ipunin, pero ang oras, hinding-hindi. Kung wala kang pera para mag-invest, wala kang choice kundi invest ang pawis, pagod at lalo na ang sarili mong oras. Ituring mo ang bawat bakanting oras mo na parang isang malaking halaga ng pera. Hindi mo naman itatapon ng 1,000 piso sa bintana nang wala lang, di ba? Bakit ginagawa mo yan sa oras mo? Kapag binago mo ang pananaw mo mula sa paggastos ng oras patungo sa pag-invest ng oras, magbabago ang lahat ng desisyon mo sa buhay. Titimbangin mo na ang bawat galaw mo base sa return on investment o ROI. Ang panonood ng walang kwentang show ay may ROI na 0 o baka negative pa kung lalo ka lang nitong pinapagod.
Samantalang ang pagbabasa ng libro tungkol sa finance, pag-aaral ng design, o paggawa ng blog ay pwedeng magbigay sa iyo ng walang hanggang ROI sa hinaharap. Ang pagbabagong ito ng mindset ay tinatawag na shift sa time value reference system. Sa halip na itanong mo sa sarili mo na ano kayang pwedeng gawin para pumatay ng oras, dapat ang tanong mo na ay saan ko pwedeng invest ang oras na ito para sa pinakamataas na kita. At ang kita na sinasabi ko rito ay hindi lang laging cash agad-agad. Pwedeng ito ay kaalaman, network na mga kakilala, isang intellectual product o kahit isang magandang habit lang. Parang compound interest sa bangko, ang benepisyo ng pag-invest sa oras ay naiipon at bigla na lang sasabog sa ganda. Ang maliliit at tahimik mong effort tuwing gabi o madaling araw ay parang walang kwenta sa simula. Pwedeng isang buwan ka nang nag-aaral mag-code pero hindi ka pa rin makagawa ng app. Pwedeng araw-araw kang nagsusulat pero wala namang nagbabasa. Pero yan ang sandali ng time capital mo ay nakokompress. Bumubuo ka ng matibay na pundasyon sa ilalim ng lupa bago ka maging isang skyscraper. Kung maintindihan mo at magiging pasensyoso ka sa batas na ito, hindi ka mawawalan ng gana kahit hindi mo pa nakikita ang perang pumapasok sa bulsa mo. Alam mo kasi na ang tunay na asset ay nabubuo na sa loob ng utak mo at sa galing mo. Ang unang praktikal na hakbang para gawing puhunan ng oras ay ang paggawa ng isang malupit at tapat na time audit. Parang isang accountant na binubusisi ang bawat gastos ng kumpanya, kailangan mong ilista ng eksakto kung saan napupunta ang bawat minuto mo sa isang araw. Simula pagdilat ng mata hanggang sa pagpikit sa gabi. Huwag kang mag-estimate, ilista mo ang katotohanan. Magugulat ka na lang kapag nalaman mo ang mga butas sa oras mo na humihigop sa energy mo. 15 minuto na pag-scroll sa kama bago bumangon, 30 minuto na nakatunganga sa coffee shop, 1 oras na pakikipagtsismisan at pagrereklamo tungkol sa trabaho kasama ang mga katrabaho mong wala ring ambisyon. Kapag pinagsama-sama mo yan, madali kang makakahanap ng 2 hanggang 3 oras araw-araw na pwedeng i-restructure. Ang 2 oras kada araw ay katumbas ng mahigit 700 oras kada taon. Napakalaking resource niyan para makakuha ng pangalawang degree, makatapos ng isang libro, o makabuo ng isang content channel na may libo-libong followers. Ang time audit ay hindi para gawing robot na walang pahinga, kundi para bawiin mo ang kontrol at ikaw ang mag-decide kung saan mo ilalagay ang pinakamahalagang puhunan mo. Para mas maintindihan mo ang kapangyarihan ng pag-invest sa bakanting oras, tingnan natin ang mga totoong kwento sa paligid natin. Halimbawa na lang si Min, isang masipag na office worker na nagtatrabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Gaya ng marami, stress din siya sa KPI, mahahabang meeting at traffic tuwing uwian. Pero sa halip na magdrama at mag-Netflix pag-uwi, nag-decide si Min na maglaan ng eksaktong 2 oras mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi para mag-aral ng graphic design sa internet. Nung una, tumatanggap lang siya ng maliliit na project na ang bayad ay barya-barya lang, minsan pangkape lang talaga. Pero hindi yun inintindi ni Min. Itinuring niya itong training ground para sa kanyang portfolio. Sa loob ng 2 taon na pagtitiyaga sa harap ng computer tuwing gabi, naging pro na ang skill niya. Ang mga client na mismo ang lumalapit sa kanya dahil sa mga rekomendasyon, ang kinikita niya sa side hustle ay unti-unti nang lumampas sa sahod niya sa opisina. Hindi lang siya nakagawa ng matibay na second income, kundi nakabuo rin siya ng sistema ng mga loyal na client na nagbigay sa kanya ng tunay na financial freedom. O kaya naman ay ang kwento nila, isang language teacher na punong-puno ang schedule buong linggo. Narealize nila na ang pagbebenta ng oras kapalit ng sahod sa eskwelahan ay may limitasyon. May 24 oras lang siya sa isang araw at hindi niya pwedeng sagarin ang pagtuturo nang hindi nasisira ang kalusugan niya. Kaya binago nila ang kanyang strategy. Sa halip na gamitin ang weekend para lang matulog, ginamit niya ang Sabado at Linggo para i-package ang kanyang kaalaman sa mga online video courses. Ang prosesong ito ay nangailangan ng matinding effort. Nag-aral siyang mag-shoot, mag-record, mag-edit at gumawa ng curriculum. 6 na buwan bago niya natapos ang unang course. Noong in-upload niya ito sa mga online education platforms, 0 ang benta sa unang mga buwan. Pero dahil maganda ang quality, nagsimulang kumalat ang mga positive reviews. Ang course nila ay unti-unting umakyat sa rankings. Ngayon, buwan-buwan na siyang tumatanggap ng passive income mula sa mga video na ginawa niya, ilang taon na ang nakakalipas. Matagumpay niyang na-replicate ang kanyang oras, ginawang automatic money printing machine ang kanyang mga pagod na weekend. Isa pang inspirasyon ay ang kwento ni Twin na kailangang mag-commute sa subway ng halos 2 oras araw-araw papunta sa trabaho. Para sa karamihan, ang oras sa commute ay isang parusa, isang dead time para lang umidlip o mag-scroll ng walang katuturan.
Pero nakita ni Tuan ng isang malaking pagkakataon dito. Nagbaon siya ng noise-canceling headphones at e-reader. Sa loob ng 2 oras na biyahe, nilunod ni Tuan ang sarili sa mga audiobooks tungkol sa investing, market analysis at wealth management. Ginamit niya ang dead time na ito para mag-research ng mga financial reports ng mga kumpanya gamit ang kanyang cellphone. Mula sa mga natutunang kaalaman, nagsimula si Tuan na magtabi ng maliit na bahagi ng kanyang sahod para invest ng disiplinado sa mga index funds at value stocks. 7 taon ang lumipas dahil sa kapangyarihan ng compound interest at tamang kaalaman, ang portfolio ni Tuen ay naging isang malaking asset na nagbibigay ng dividends na sapat na para sa lahat ng kanyang basic expenses. Ginawa ni Tuen ang isa sa pinaka-nakakainis na parte ng araw niya bilang pinakamalakas na financial leverage ng kanyang buhay. Ang mga kwentong ito ay hindi milagro kundi resulta ng pagpili ng tamang modelo at pagtitiyaga sa pag-execute. Kapag handa ka na ring invest ang bakanteng oras mo, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pumili ng paraan ng pagkita na swak sa'yo. Huwag kang basta-basta susunod sa mga get-rich-quick trends na nagkalat sa internet. Simulan mo sa pag-audit ng iyong mga invisible assets, skills, hobbies, experience, at pati na ang mga natural mong talento. Isang epektibong paraan ay ang paggamit ng Ikigai philosophy ng mga Hapon. Kailangan mong mahanap ang intersection ng 4 na bagay. Ang gusto mong gawin, ang kailangan ng mundo, ang bagay kung saan ka magaling, at ang bagay na pwedeng pagkakitaan. Kung magaling kang magsulat at mahilig mag-research, ang pagbablog o pagiging freelance copywriter ay pwedeng maging ideal para sa'yo. Kung mahilig ka sa logic at problem solving, ang programming o data analysis ay isang matabang lupa. Maging tapat ka sa sarili mo sa prosesong ito. Ang pagpili ng maling landas ay hindi lang pagsasayang ng oras, kundi magdadala sa iyo sa frustration at maagang pagsuko. Tandaan, ang side hustle mo ay dapat isang bagay na may passion ka kahit konti dahil gagawin mo ito sa mga oras na pagod na ang katawan at utak mo mula sa main job mo. Sa pagpili, kailangan mong maintindihan ang strategic na pagkakaiba ng active income at passive income. Ang active income ay kapag direktang ginagamit mo ang oras at lakas mo kapalit ng pera, gaya ng pagiging Grab driver, freelance designer per project o hourly consultant. Ang katangian nito ay makikita mo agad ang pera, pero limitado ito sa kung ilang oras lang ang meron ka sa isang araw. Sa kabilang banda, ang passive income ay nangangailangan ng malaking oras at effort sa simula para makabuo ng system o asset, gaya ng pagsusulat ng libro, paggawa ng app o pagpapatakbo ng YouTube channel. Sa simula, magtatrabaho ka ng walang bayad, pero kapag nabuo na ang asset, kaya na nitong kumita ng tuloy-tuloy nang hindi mo na kailangang bantayan parati. Para sa mga nagsisimula, ang pinaka-smart na strategy ay ang pagsamahin ng dalawa. Magsimula sa isang active income job para may cash flow kaagad, para sa motivation at dagdag na puhunan. Pagkatapos, gamitin ang perang kinita at skills na natutunan para mag-invest sa pagbuo ng mga assets na magbibigay ng passive income sa long term. Ito ang pinaka-safe at sustainable na paraan para ilipat ang iyong kayamanan. Isang psychological trap na dapat mong iwasan sa yugtong ito ay ang tinatawag na shiny object syndrome o ang mindset na gustong yumaman agad. Ang internet ay puno ng mga pangako na kikita ka ng libo-libong dolyar sa ilang clicks lang o mga automatic trading systems na walang risk. Magising ka nga. Sa totoong mundo ng finance, ang profit ay laging may kasamang risk at ang value na nabubuo ay dapat pantay sa effort na binigay. Kung ang isang opportunity ay mukhang too good to be true, sigurado akong bitag yan. Ang pagbuo ng asset mula sa bakanting oras ay isang marathon, hindi isang sprint. Kailangan ito ng pasensya, pawis, luha, at mga sandaling gusto mo nang ihampas ang keyboard mo sa inis. Pumili ka ng landas na handa mong panindigan sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Hanapin mo ang intersection ng passion mo at ang tunay na demand ng market. Ang passion ang magliligtas sa iyo sa mga gabing malamig at mag-isa kang nagtatrabaho, habang ang market demand naman ang sisiguro na ang pagod mo ay mababayaran ng sapat na halaga. Ang pagiging consistent sa isang goal ang susi para mabuksan ang pinto ng tagumpay. Kapag nahanap mo na ang landas mo, ang pinakamalaking hamon ay hindi ang paggawa ng perpektong plano, kundi ang paggawa nito araw-araw. Motivation ang magpapasimula sa iyo, pero habit ang magdadala sa iyo sa finish line. Huwag mong piliting baguhin ang buong lifestyle mo sa loob lang ng isang gabi. Ang pagpilit sa sarili na magtrabaho ng extra 4 na oras gabi-gabi pagkatapos ng nakakapagod na araw ay isang recipe para sa burnout at pagsuko. Sa halip, gamitin ang strategy ng Atomic Habits. Hatiin ang malaking goal mo sa napakaliliit na action, yung sobrang liit na wala ka nang maidadahilan para hindi gawin.
Halimbawa, kung goal mong makasulat ng libro, huwag mong piliting makatapos ng isang chapter kada araw. Mag-set ka lang ng goal na makasulat ng isang paragraph o kahit buksan lang ang laptop at magsulat ng isang sentence. Kung gusto mo mag-aral ng programming, mag-commit ka lang sa 15 minuto kada araw. Ang magic ng micro habits ay tinatanggal nito ang mental resistance sa simula. Kapag nakapagsimula ka na, ang momentum na ang magtutulak sa iyo na magpatuloy ng mas matagal pa sa plano mo. Ang 15 minuto ay madaling maging 1 oras. Ang pinakamahalaga ay mapanatili mo ang continuity, walang palya kahit isang araw. Para ang mga maliliit na habits na ito ay maging superpower, kailangan mong bumuo ng isang sistema ng disiplina sa oras. Ang time blocking method ay isang napakalakas na tool. Sa halip na may mahabang listahan ka ng gagawin at gagawin mo lang kung kailan mo gusto, hatiin ang araw mo sa mga fixed blocks ng oras kung saan bawat block ay para sa isang task lang. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi ay oras para sa pag-aaral ng bagong skill. Walang cellphone, walang social media, walang reply sa mga chat. Ito ay isang sagradong oras na hindi pwedeng galawin. Ituring mo ang oras na ito na parang isang napakahalagang meeting kasamang pinaka-VIP na client ng buhay mo, ang iyong future self. Sa mga blocks na ito, i-practice ang deep work. Ang kakayahang mag-focus ng matindi sa isang komplikadong task ng walang distraction ay isang superpower sa mundong puno ng ingay. Kapag nag-deep work ka, ang 1 oras mo ay pwedeng makagawa ng resulta na katumbas ng 3 o 4 na oras na isang taong pa-easy-easy lang at panay ang tingin sa notifications. Ang sistemang ito ang gagawa sa bakanteng oras mo bilang isang optimal production machine. Bukod sa pag-manage ng oras, ang pag-design ng iyong environment ay may malaking papel sa tagumpay ng iyong system. Hindi mo pwedeng iasa ang lahat sa willpower mo dahil ang willpower ay nauubos din sa dulo ng araw. Sa halip, i-design ang paligid mo para ang paggawa ng mabuting habit ay maging napakadali at ang paggawa ng masamang habit ay maging napakahirap. Kung gusto mong magbasa ng libro sa gabi, ilagay mo na ang libro sa unan mo bago ka pumasok sa trabaho sa umaga. Kung gusto mong magtrabaho ng focus, iwanan mo ang cellphone mo sa ibang kwarto, patay ng wifi kung hindi naman kailangan, at gumawa ng isang minimalist na workspace. Ang prinsipyo rito ay bawasan ng friction para sa mga positibong galaw at dagdagan ng friction para sa mga tukso. Isang malinis na lamesa, baso ng tubig na nakahanda na, at isang table lamp na may tamang liwanag ay magbibigay ng signal sa utak mo na oras na para lumipat mula sa pahinga patungo sa pagiging creative. Ang environment mo ang tahimik na humuhubog sa kilos mo hanggang sa ang mga sinasadyang effort ay maging natural na reflex na lang. Ang huling hakbang sa pagbuo ng system ay ang pagkakaroon ng mekanismo para i-track ang progress at i-optimize ito. Ang pag-track ng progress ay hindi lang basta pagsusulat ng mga tuyot na numero, kundi isang proseso ng pakikipag-usap sa sarili. Isipin mo na binubuksan mo ang iyong paboritong notebook sa ilalim ng mainit na ilaw tuwing linggo ng gabi. Isinusulat mo kung ilang oras ka talagang nag-deep work nitong nakaraang linggo. Anong mga bagong skills ang natutunan mo o kahit ang kakarampot na perang kinita mo mula sa side project. Ang makita ang mga checkmarks sa mga araw na natapos mong trabaho ay magbibigay sa iyo ng psychological boost, maglalabas ng dopamine at magtutulak sa iyo na huwag sirain ang streak mo. Higit pa rito, ang paglilista ay tumutulong sa iyo na makita ang sarili mong pattern. Malalaman mo kung anong oras ka pinaka-productive, ano ang mga bagay na laging umaagaw sa atensyon mo, at mula roon ay makakagawa ka ng adjustments. Ang system mo ay hindi isang static na mapa, kundi isang makina na kailangang laging nililinis at inaayos. Ang pag-unlad ay hindi galing sa mga biglaang milagro, kundi sa 1% improvement araw-araw na inuulit ng may disiplina sa mahabang panahon. Kahit gaano pa kaperpekto ang system mo, laging may darating na madilim na yugto na kailangang harapin ng kahit na sino. Ito ang tinatawag na Valley of Disappointment. Ito ang panahon kung saan nagbuhos ka na ng matinding effort, nagsakripisyo ng maraming masasayang gabi at nagtrabaho ng todo sa loob ng maraming buwan. Pero ang resulta ay halos zero pa rin. Walang dagdag sa kita, walang bumibili ng produkto at ang content channel mo ay iilan lang ang views. Ang utak mo na nakaprogram para maghanap ng instant reward ay magsisimulang magpanik. Maririnig mo ang mga negatibong boses sa loob mo. Ano bang ginagawa ko rito? Bakit ba ako nagpapakapagod? Sumuko na lang kaya ako at bumalik sa komportableng buhay dati? Ito ang point kung saan marami ang bumibigay, ang matinding test na naghihiwalay sa mga nangarap lang at sa mga talagang gutom sa tagumpay. Kailangan mong maintindihan na ang paglago ng asset at skills ay hindi linear. Nangyayari ito sa isang exponential curve.
Sa simula, ang accumulation ay nangyayari sa ilalim parang ugat ng kawayan na lumalalim muna sa lupa ng ilang taon bago sumulpot ang usbong. Kung susuko ka sa Valley of Disappointment, itinapon mo lang ang lahat ng oras na ininvest mo, kasabay ng frustration sa resulta, ang pagkapagod ng katawan at isip o ang tinatawag na burnout ay isang mapanganib na kaaway. Ang pagpapanatili ng full-time job na 8 oras tapos magtatrabaho pa sa gabi para sa side project ay talagang uubos sa energy mo. May mga araw na uuwi ka na sobrang sakit ng katawan, blanko ang utak at gusto mo na lang bumagsak sa kama. Sa mga sandaling ito, ang pagpilit sa sarili na magtrabaho ng parang makina ay pwedeng maging counterproductive, makakasama sa health mo at makakasira sa quality ng gawa mo. Ang susi sa pag-manage ng pagkapagod ay ang pag-aaral kung paano magpahinga ng active, hindi ang pagsuko. Makinig ka sa katawan mo. Kung ngayong gabi ay talagang hindi mo na kaya payagan ang sarili na magpahinga pero may matibay na pangako na bukas ay babalik ka sa laban. Huwag hayaang ang isang araw na pahinga ay maging 1 linggo hanggang sa maging 1 buwan. Bukod dito, alagaan ng physical health mo na parang isang pro-athlete. Matulog ng sapat, kumain ng tama, at mag-exercise. Ang physical health ang pundasyon ng willpower. Walang matibay na mentalidad sa loob ng isang lupaypay na katawan. Kapag ang dilim ng kawalan ng gana ay bumabalot na sayo, ang tanging bagay na hihila sayo para bumangon at magpatuloy ay ang iyong psychological anchor, isang dahilan o why na sapat ang lalim at bigat. Kung ang goal mo lang ay kumita ng konting barya para pambili ng kung anong luho, mabilis na guguho ang motivation mo kapag humarap ka na sa totoong hirap. Ang dahilan mo ay dapat nakakabit sa iyong core values at matinding emosyon. Pwedeng ito ay ang matinding takot na mabuhay sa kahirapan habang buhay o ang pag-asa lang sa malit na pensyon pagtanda. Pwedeng ito ay ang nag-aapoy na pagnanais na maging malaya sa oras na hindi na kailangang tumingin sa mukha ng boss mo araw-araw. O mas sagrado pa, ang kagustuhang bigyan ang mga magulang mo ng komportabling pagtanda o ang mabigyan ang mga anak mo ng pinakamagandang edukasyon. Isulat mo ang why na yan ng malaki at malinaw sa unang pahina ng iyong notebook o idikit mo sa harap ng iyong working desk. Tuwing pakiramdam mo ay gusto mo ng sumuko, basahin mo ito. Hayaan mong ang apoy ng iyong pangarap ang tumunaw sa panandali ang pagod. Kapag malinaw ang layunin mo, ang sakit ng katawan at ang mga pansamantalang kabiguan ay magiging mga stepping stones na lang patungo sa tagumpay. Sa huli, para makaligtas sa yugtong ito, kailangan mong baguhin ang definition mo ng failure. Sa school, tinuruan tayo na ang bagsak ay masama, na ito ang katapusan at patunay na mahina ka. Pero sa mundo ng business at investing, ang failure ay isa lang uri ng feedback data. Kapag ang side project mo ay hindi nagbo-work, hindi ibig sabihin na wala kang kwenta. Sinasabi lang ng market sa'yo na ang approach mo ay mali, ang produkto mo ay hindi sumasagot sa problema ng client, o ang message mo ay hindi nakakarating sa tamang tao. Tanggapin ang failure ng may kuryosidad ng isang scientist. I-analyze kung ano ang mali, ayusin ang strategy, at subukan ulit. Bawat pagkakamali ay isang paraan para alisin ang mga hindi epektibong galaw na naglalapit sa iyo sa formula ng tagumpay. Ang panalo ay hindi yung taong hindi kailanman nadapa, kundi yung taong pinakamaraming beses nadapa pero laging mas mabilis bumangon kaysa sa iba. Alisin ang bigat ng pagiging perpekto, payagan ng sarili na magkamali, at ituring ang bawat peklat sa journey na ito bilang isang medalya ng karangalan at paglago. Kapag nalampasan mo na ang mga mental barriers at nakabuo ka na ng disiplina, oras na para ituon ang energy mo sa paggawa ng mga assets na kayang mag-replicate. Sa panahon ng internet, ang pinaka-accessible at may pinakamataas na potential na asset ay ang digital real estate. Hindi gaya ng physical na lupa na kailangan ng milyon-milyong puhunan, ang digital real estate ay pwedeng itayo gamit lang ang oras at talino mo. Pwedeng ito ay isang blog tungkol sa isang specific na niche, isang podcast channel, isang video tutorial channel o isang ebook. Bawat article na pinupost mo, bawat video na nilalabas mo ay isang hollow block sa pagpapatayo ng asset na yan. Ang magic ng digital real estate ay ang cost ng replication ay halos zero. Isang beses mo lang gagawin ang video pero pwedeng panoorin ng 1,000 tao, 1,000 o milyon-milyong tao sa buong mundo sa loob ng maraming taon nang wala ka ng ginagastos na extra. Gumagana ito na parang isang sales team na hindi napapagod, nagtatrabaho para sa iyo 24 oras, 7 araw sa isang linggo at nagpapasok ng pera kahit mahimbing ang tulog mo. Pero tandaan, hindi lahat ng content ay matatawag na asset. Para makabuo ng isang sustainable na content portfolio,
kailangan mong mag-focus sa paggawa ng evergreen content. Ito ang mga content na sumasagot sa mga basic na problema at pangangailangan ng tao na hindi naluluma sa paglipas ng panahon. Halimbawa, ang article tungkol sa pag-budget ng pera, video tutorial sa basic meditation o course tungkol sa communication skills ay laging may maghahanap ngayong taon man o 10 taon mula ngayon. Sa kabilang banda, kung panay ka lang comment sa mga chismis, trending news o mga panandaliang uso, ang content mo ay may napakaikling buhay. Pwedeng humakot ito ng maraming views sa loob ng ilang araw, pero pagkatapos yan ay malilimutan na at magiging digital trash na lang. Ang pagbuo ng evergreen content ay nangailangan ng mas malalim na research, mas systematic na pag-iisip at tunay na value. Parang nagtatanim ka ng isang malaking puno sa halip na mga sprouts lang. Mas matagal lumaki ang puno, mas maraming alaga ang kailangan sa simula. Pero kapag malalim na ang ugat nito, magbibigay ito ng lilim at bunga sayo sa gitna ng anumang panahon sa market. Para ang iyong content assets ay magkaroon ng maximum value, kailangan mong matutunang gamitin ang leverage ng technology platforms at algorithms. Huwag mong tingnan ang YouTube, TikTok o Google bilang libangan lang. Tingnan mo sila bilang mga higanteng distribution machines na pwedeng gamitin ng libre. Ang mga algorithm na ito ay laging gutom sa quality content para mapanatili ang mga users sa platform nila. Ang trabaho mo ay intindihin ang rules of the game, i-optimize ang keywords para madaling mahanap ang content mo, mag-design ng thumbnails na nakakaakit ng click, at ayusin ang structure ng content para panoorin ka hanggang dulo. Kapag nagawa mo ito ng tama, ang algorithm ang magiging pinakamagaling mong business partner. Ito ang magdadala ng content mo sa milyon-milyong potential customers nang hindi ka gumagastos sa ads. Ang kombinasyon ng evergreen content na may malalim na value at ang amplification power ng algorithm ay gagawa ng isang explosive effect na magpapalit sa mga bakanteng oras mo sa loob ng maliit mong kwarto bilang mga daloy ng income na galing sa iba't ibang panig ng mundo, lagpas sa anumang hadlang ng espasyo at oras. Ang sandali na matanggap mo ang unang kusing mula sa iyong side project ay isang pakiramdam na napakasarap. Patunay ito na gumagana ang system mo at ang pagod mo ay nagbunga. Pero dito rin marami ang nagkakamali. Ginagamit nila ang perang ito para i-reward ang sarili sa pamamagitan ng pagbili ng mga luho gaya ng bagong damit, mamahaling phone o buffet. Kung gusto mo ng tunay na financial freedom, kailangan mong gamitin ang snowball effect. Huwag na huwag mong gagastusin ang mga unang kita mo. Sa halip, i-reinvest mo ang 100% niyan pabalik sa system para lalo tong lumaki at bumilis ang takbo. Parang isang maliit na bola ng snow na gumugulong mula sa tuktok ng bundok. Sa simula ay mabagal itong kumukuha ng snow, pero habang tumatagal at lumalaki ang surface area nito, mas marami itong nahahatak na snow at nagiging dambuhala ang bilis. Ang pag-reinvest ng cash flow pabalik sa makinang nagluwal nito ang sekreto para lumipat mula sa pagkita ng barya-barya patungo sa pagbuo ng isang malaking personal business empire. Ang pagsasakripisyo ng panandaliang luho ngayon ay magbibigay sa iyo ng kasaganaang hindi mo inakala sa inaharap. Saan mo ba dapat i-reinvest ang pera? Ang priority number 1 ay ang pag-upgrade ng iyong tools at kaalaman. Kung ikaw ay isang content creator, gamitin ang kinita para bumili ng mas magandang mic para sa audio quality, mas pro na video editing software para makatipid sa oras, o mas mabilis na computer para smooth ang trabaho. Huwag mong isiping gastos yan. Isipin mong investment yan sa fixed capital na magpapataas ng productivity mo ng maraming beses. Bukod sa hardware, ang pag-invest sa software ng utak mo ay ang investment na may pinakamataas na ROI. Bumili ng mga mamahaling libro, mag-enroll sa mga advanced courses ng mga top experts sa niche mo, o magbayad para makasali sa mga private communities kung saan makakasalamuha mo ang mga taong mas magaling sa iyo. Kapag ang kaalaman at tools mo ay upgraded, ang quality ng output mo ay tatalon din. Magkakaroon ka ng kakayahang sumagot sa mas mahihirap na problema, kaya pwede kang maningil ng mas mahal o makahatak ng mas malaki at mas quality na audience. Ang loop ng pag-upgrade na ito ang laging magtutulak sa limitasyon ng kita mo sa mas mataas na level. Habang patuloy na lumalaki ang system mo, tatama ka sa isang invisible na pader, ang limitasyon ng pisikal na oras. Kahit gaano ka pa kasipag at kabilis, may limitadong oras ka lang sa isang araw. Dito na papasok ang kailangan mong gawin para lalong lumaki ang kita. Kailangan mong matutunang bilhin ang oras ng ibang tao. Ito ang mahalagang shift mula sa pagiging freelancer patungo sa pagiging isang business owner. Tukuyin ang mga tasks na paulit-ulit kumakain ng oras pero mababa ang value gaya ng basic video editing, paggawa ng thumbnails o pag-manage ng comments sa social media. Gamitin ang part ng profit mo para kumuha ng ibang freelancers na gagawa nito para sa iyo.
Kahit nagbabayad ka sa kanila, ang kapalit naman nito ay ang paglaya ng iyong mahalagang oras. Gagamitin mo ang oras na binili mo para mag-focus sa mga core tasks na may pinakamataas na value, strategy, paggawa ng original content, at pakikipag-negotiate sa mga malalaking partnership. Ang pag-delegate ng trabaho ang pinakamalakas na leverage para wasakin ang ceiling ng iyong personal income. Ang susunod na breakthrough sa pagpapalaki ng negosyo ay ang pag-diversify ng income stream sa paligid ng iyong core asset. Huwag mong ilalagay ang lahat ng itlog mo sa isang basket, lalo na kung ang basket na yan ay pagmamay-ari ng ibang tao. Kung umaasa ka lang sa ad revenue ng YouTube, nakasalalay ang buhay mo sa isang algorithm na pwedeng magbago bukas. Sa halip, gamitin ang atensyon at tiwala na binuo mo para gumawa ng iba't ibang daloy ng pera. Pwede kang gumawa at magbenta ng sarili mong digital products gaya ng courses, e-books o tools. Pwede kang mag-offer ng high-ticket one-on-one consulting. Pwede kang sumali sa affiliate marketing kung saan magre-rekomenda ka ng mga quality products na ginagamit mo at makakatanggap ng commission o kaya ay tumanggap ng sponsorships mula sa mga malalaking brands sa industry mo. Kapag mayroon kang diverse na income ecosystem, ang pagbara ng isang daloy ay hindi magpapabagsak sa buong makina mo. Ang diversification na ito ay hindi lang nagpapalaki ng kita ng exponential, kundi gumagawa rin ng matibay na baluti laban sa mga hindi inaasahang pagbabago sa market. Kapag tuloy-tuloy kang nagbibigay ng value sa mahabang panahon, isang invisible pero napakahalagang asset ang mabubuo, ang iyong personal brand. Sa modernong ekonomiya, ang tunay na pera ay kapag ang audience mo ay nagtitiwala sa kaalaman mo, sa pagkatao mo, at sa consistency mo, hindi lang sila bumibili ng produkto mo, binibili nilang ikaw. Ang personal brand ay gumagawa ng isang exclusive competitive advantage na hindi kayang gayahin ng kahit sinong kalaban o kahit ng AI. Pwedeng may libu-libong nagtuturo tungkol sa finance, pero iisa lang ang ikaw na may sariling kwento, tono at kakaibang pananaw. Ang personal brand ay parang isang lens na humihigop ng mga high-quality business opportunities patungo sa iyo sa halip na ikaw ang naghahabol sa kanila. Ang mga partnership, consulting contracts o mga book deals ay magmumula lahat sa bigat ng pangalan mo. Ang pag-invest sa pagbuo at pagprotekta sa iyong personal brand ay ang investment na may pinakamababang risk pero may pinakamataas na reward sa buong buhay mo. Ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pangmatagalang personal brand ay ang pagiging totoo o authenticity. Huwag mong subukang magpanggap na perpekto o gayahin ang style ng iba. Ang mga tao ngayon ay matalino na, amoy nila agad kung peke ka. Lakasan mo ang loob mong i-share pati ang mga tagumpay at ang mga mapapait na kabiguan sa journey mo. Ang pagiging vulnerable at tapat ay hindi nakakabawas ng kredibilidad. Sa halip, gumagawa ito ng malalim na koneksyon sa audience mo. Nakikita nila ang sarili nila sa mga hirap na nalampasan mo at dahil doon mas tumitibay ang tiwala nila sa iyo. Kasabay ng authenticity, ang consistency ang susi sa lahat. Ang personal brand ay hindi nabubuo sa loob ng isang gabi o dahil sa isang viral post. Ito ay resulta ng pagpapakita mo ng regular, linggo-linggo, taon-taon, na laging nagbibigay ng value na ipinanggako mo. Ang pagiging consistent na yan ang patunay sa audience mo na hindi ka lang isang opportunist na nakikisabay sa uso, kundi isang seryosong expert na bumubuo ng isang tunay na legacy. Ang journey ng pagpapalit ng mga walang kwentang bakanting oras patungo sa isang asset-making machine ay isang mahabang daan, puno ng hirap pero sobrang worth it. Nagsisimula ito sa isang maliit na desisyon, ibaba ang cellphone at kunin ang notebook. Kailangan mong baguhin ang ugat ng pananaw mo sa oras, matutunang ipagpaliban ang panandali ang saya, magtiyaga sa pagbuo ng system sa gitna ng katahimikan, at lakasan ang loob na lampasan ang mga valley of disappointment. Pero ang reward sa dulo ay hindi lang mga numero sa bank account. Ang tunay at pinakamataas na layunin ay ang kalayaan. Kalayaan mula sa takot sa pera, kalayaan na piliin ang trabahong gusto mo, kalayaan na maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay, at kalayaan na mabuhay ayon sa sarili mong mga rules. Kapag ang mga assets na ginawa mo ay nagsimula ng magpasok ng passive income na lagpas pa sa gastos mo sa buhay, nakumpleto mo na ang pinakamalaking loop ng personal finance. Ginamit mo ang oras mo para bilhin ang sarili mong oras. Tandaan, ang 86,400 segundo ng araw na ito ay paubos na. Ang desisyon ay nasa iyo. Hahayaan mo bang lumusot lang ito sa mga daliri mo o sisimulan mo na itong gawing unang hollow block sa pagpapatayo ng sarili mong imperyo ng kalayaan?